makonvikto si VP Sara sa kasong ito. Mismo na mga kabaitaan ang COA, itong Commission on Audit na naglabas na nga sila ng unmodified opinion result. Ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize politicians to go against Vice President Sara. Ginamit ito para pabagsakin si VP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez for the 2028 presidential elections. Kung hindi sila titigil hanggang hindi tuluyang mawarak ang imahe at reputasyon ni VP Sara. That no person shall be prosecuted criminally for an account of any matter concerning which he is compelled after having claimed the privilege against self-incrimination to testify and produce evidence, documentary or otherwise. However, kung ano man yung document na makuha doon ng Office of the Ombudsman because of that subpoena, hindi yun pwede gamitin against you later on kung magkaroon talaga ng kasuhan ng criminal cases. Dadagan ang Balita News Update. Alright, nagbabalik ko tayo. Welcome back dito sa ating munting bahay. Sa mga naiinis, sa mga nabubuwis ito. Kung hindi nyo kaya hong lunukin yung aming mga pinagsasabi rito, mga kapitan, lumayas na ho kayo dito sa ating bahay. So ngayon po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube, i-subscribe nyo na po at lalo na po yung notification bell, pindutin nyo na po yan mga kabalitaan. And then sa Facebook naman follow, like, and share lang po tayo mga kabalitaan para tuloy-tuloy ang ligaya at para maraman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan. Pag-uusapan natin at ipapaliwanag natin maya-maya mga kabalitaan itong mga samut-saring klaseng kaso na isinampa dito kay VP Sara o laban kay VP Sara Duterte na kung saan po ay makikita natin na ito naman talaga ay hindi matapos-tapos mga kabalitaan kapag si Inday Sara ay naandyan pa rin sa posisyon. Sila po ay natatakot na baka pagdating ng panahon at manalo, talagang mananalo naman ito si VP Sara Duterte. Ito lang si Ronald Llamas ang boy panot na sobrang tanda na hindi pa rin nagtanda mga kabalitaan na ubod ng kasinungalingan, pati OFW ay dinamay pa sa kanyang katangahan mga kabalitaan. Anyway, going back to VP Sara Duterte mga kabalitaan, alam na ho natin lahat na sinampahan ng samut-saring kaso si Inday Sara Duterte ng iba't ibang civil society group. Gaya ho ng kasong plunder. Makikita nyo po dito, nangunguna ho yung plunder mga kabalitaan. At meron ding bribery, malversation, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust mga kabalitaan. So sa lahat na yan ay medyo malabo ho nating nakikita kay VP Sara Duterte. Alam mo natin itong plunder mga kabitaan na nakakasiguro ho tayo na malabo itong mapatunayan. Dahil ayon ho sa ating konstitusyon mga kabitaan, pag ang isang politiko ay nagkamal ng paggamit ng pondo sa kanilang posisyon na hindi bababaho sa 75 million pesos, ay magkakaroon ho ito ng conviction sa kasong plunder. Ang tanong ho natin, may kinamal ba itong si Inday Sara Duterte na sumusobra ng 75 million pesos mga kabalitaan? Napakalabo, napakamalayong mangyari ho yan sa mga dugo sa mga kamay ng Duterte. So, ang tanong ho natin dito, paano ba makonvikto si VP Sara sa kasong ito? Mismo na mga kabaitaan ang COA, itong Commission on Audit na naglabas na nga sila ng unmodified opinion result na hindi talaga nila maintindihan ng mga bangag supporter na ito na matatalino naman sana sila pero sila ay naging matalino sa katangahan mga kabalitaan. Meron na nga unmodified opinion result mula ho sa sariling investigasyon dito ng Commission on Audit patungkol mga kabalitaan sa confidential fund ng pangalawang Pangulo. Sila pa mismo mga kabalitaan ang nagsasabi na wala ho silang nakitang paglustay, pagnakaw sa pera ho o pondo na hawak-hawak ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. Nakikita nyo ba yung di umano na kasama nito sa Department of Education mga kabaitaan at tahasan niyo pong sinabi noong nagkaroon ho ng Huadcom hearing na di umano si VP Inday ay nagbigay ho ng mga pera na nakasobra Iba sinagot na po ito mga kabaitaan ni Sara Duterte na yung perang na kanyang inabot sa babaeng iyon ay utos ito ni Liza Tanas. Nagaling din sa kanya ang mga sobrang iyon na ipinamimigay sa ilang mga empleyado ng Department of Education.
So, kung matatandaan nyo po mga kabitaan, sa ginawang investigasyon ho ng WAD Committee hearing, ay muntika na pong ikapahamak ni Liza Tanas. Nang pumunta ho itong si Inday Sara Duterte sa pagdinig na iyon, pinaghihintay lang at hindi ho ito tinanong mga kabalitaan. Hanggang nagkaroon o nakahanap sila ng butas o paraan nung nagkagulo na ho sa loob ng plenaryo ng House of Retaliations. Ginulo ho nila yung kanilang sariling pagdinig upang hindi na ho makapagsalita at magkaroon ng pagkakataon na maibulgar ni Inday Sara Duterte itong kanyang nalalaman patungkol ho sa sobrang ipinamamahagi ni Liza Tanas sa Department of Education. Yun po mga kabitaan ang dapat po nating malaman sa hindi pa po nakakaalam. Dahil itong malversation, mas lalong malabo rin ho itong mga kabalitaan. Isa lang po yan mga kabitaan sa mga limbawa sa mga isinampang kaso nila laban kay VP Sara Duterte para pagtakpan ho ang totoong usapin o pangyayari ng ating bansa ang nakawan ng mga nakaupong politiko. Ang mas lumalang nakawan mga kabitaan sa mga kamay ni Gonggong Marcos at asawa ho nitong si Liza Tanas. Higit pa ho itong si Tambuaya Martin Romualdez na pinsang buo ni Gonggong. Alam natin mga kabitan, ang lahat na ito ay hindi matapos-tapos hanggat naandyan pa ho itong si VP Inday Sara. Huwag ho nating hayaan mga kabitan si VP Inday. Kung hinarap ni Inday Sara Duterte na walang takot, ganun din tayo mga ka-DDS. Harapin din natin at hindi susukuan ang lahat ng katrayduran ng Gonggong administrasyong ito. Tayo ay lalaban hanggang sa darating na 2028 presidential elections. Pagkaisahin ho natin ang ating mga boto para ho walisin ang mga nagkalat na basura sa kasalukuyang administrasyon at dyan mismo sa loob ng bahay ni Kuya mga kabalitaan. So ngayon, nagsalita na ho dito si Congressman Erice kung ano talaga ang motibo sa panggigipit ho ng Gonggong administrasyong ito kasama ng mga kalyado nito sa Kongreso sa pangunguna ni Tambuaya. Sinabi dito ni Erice mga kabitaan na latang-alata na niya na pilit ho pinapabango ang pangalan ni Tambuaya dahil sa ambisyong natatakbo sa susunod na presidential election. Sinabi pa dito ni Erice mga kabitaan na naniwala siya na pakanarin ito ni Bonget o ni Gonggong ang lahat ng mga ginagawa ng mga kongresistang lumagdaho sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin nito, hindi niya gusto ang galawang traidor ng administrasyong ito. So ngayon dyan sa Kongreso, nag-iisang Congressman Egay Erice, nagawa niya pong palagan ang mga maling gawain ng mga kongresistang ito. Bakit ang iba ay mistulang nagbingi-bingihan lang? Di ba mga kabaitaan? Ito, panoorin po natin mga kabaitaan ang balita mula ho sa Bilyonaryo News Channel. At tingin ko gustong pabagsakin ng ilan sa mga kasama, allies ng Pangulo, si Vice President Sara. At ito ay ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize yung mga politicians to go against Vice President Sara. At siguro nagkamali siguro ng nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak, sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula. At pagkatapos, nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions, lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking corruption na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. Bago tayo mag-commercial break, Congressman, nakuha yung aking atensyon doon sa sinabi ninyo na ang malaking bahagi ng massive na katiwalian ay sapagkat in-incentivize yung pagpapabagsak kay VP Sara. Is this the first time na binanggit ho ninyo o nabanggit nyo na ito sa ibang fora, sa ibang mga meeting? Kasi first time kong narinig ang ganitong angulo. Is this the minority opinion, Mr. Congressman? It is the opinion of the senior minority leader. Ako po yun, opinion ko po yun na talaga namang pinag-aaralan ko kung ano yung nangyari at nakita ko ito yung nangyari na
na bagay na ginamit ito para pabagsakin si BP Sara at iangat si Speaker Martin Romualdez for the 2028 presidential elections. Pero nag-boomerang, nakita naman natin. Isa pa, nagamit din ito yung pondo for 3 years for the 2025 national and local elections. Nakita naman natin kung paano ginamit yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tubag para sa elections. Patronage politics ng mga congressman. Pinakamalalaking pondo. Ako, I've been in Congress for, this is my 5th term. So, hindi naman nagkakaganyan. Ganyan kalalaki yung pondo na nagamit. Kaya, ang sama, pati yung sistema sa electorate, laging umaasa na lang sa ayuda. Alright, okay. So ito yung sinabi ho dito ni Congressman Egay Erice, mga kabitan, ay katotohanan ho talaga ito. Ito yung katotohanan na kailangan ho malaman ng taong bayan dahil nga po mga kabalitaan, alam naman kahit mga ordinaryong mamamayang Pilipino, alam din na itong galawang pungit, galawang gonggong mga kabitan at tambuaya ay para ho lamang sa kanilang sariling interes, personal na interes at yung ambisyon na kahit hindi pa ho pwedeng mangyari ay pinipilit, kaya sila ngayon ay nagka-leche-leche na mga kabalitaan. Ano kaya magiging reaksyon ng mga kasama nito sa Kongreso na mismo si Erice ay nakita niya pala ang nakakubling katotohanan ho sa ginawang panluloko ng mga politiko sa taong bayan na pinamumukha nila si Sara ay isang magnanakaw. Buti na lang ay kinatigan ng Korte Suprema, mga kabalitaan. So, lipat tayo sa ating usapin. Pag-uusapan natin muli mga kabalitaan. Itong si Ramil Madriaga, ang pinakawalan ho ng pulahan at dilawan upang maghasik ng kasinungalingan laban sa nag-iisang agila mga kabalitaan na pilit nilang dinungisan, siraan ang pagkatao nito at pabagsakin ang kanyang namamayagbag na karera sa politika. Nag-isang VP Inday Sara lamang mga kabitan ang sakalam na kinamumuhian ng iba't ibang makakaliwa, civil society group, tambuaya, Gonggong Marcos, Liza Tanas, Young Guns at lalo na ho itong si Boy Panot, Ronald Llamas, labas ipin mga kabalitaan. Na ngayon ay nakipag-alyansa pa mga kabalitaan sa administrasyon na dati ay mortal na magkaaway ho itong mga animal. Dahil para ho pigilan lamang, mapigilan na hindi makakatakbo sa 2028 presidential election si Inday Sara Duterte. Gaya na lang ho dito ni Madriaga mga kabalitaan na napakaganda ho ang kanyang paggawa ho ng script. Subalit kung babasahin niyo po ang lahat ng mga nakasulat sa kanyang sinumpaang salaysay, ang daming red flag ho dito mga kabalitaan. Ibig sabihin, gawa-gawa lang para may masabi lang ho at umaasa ito sa taong bayan na sila ay papaniwalaan mga kabalitaan. Matapos idinawit sila Chika at Monsayak, agad pinabulaanan nito na ang taong ito mga kabalitaan na ayon pa sa kanila ay walang kredibilidad. Gaya ho ng kanyang among si Gonggong at si Tambuaya. Panoorin ho natin mga kabalitaan ang impormasyong inilawas ng Billionaire News Channel. Usap-usapan ngayon ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga kaalyado ng bise, hindi kapani-paniwala si Madriaga. Yan ang agenda report ni Liza Bonzo. So ano po ibig sabihin nito? Naku talaga pong hindi sila titigil hanggang hindi tuluyang mawarak ang imahe at reputasyon ni BP Sara. Pero nagkamali lang sila, ang ginamit nila ay hindi kapani-paniwalang tao. Pare-parehas pinalaga ni na AFP Colonel Raymond Chica, Attorney Raymond Monsayak at Duterte Ali Harry Roque ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Wala raw silang naging ugnayan o transaksyon kay Madriaga, ang nagpakilala bilang dati umanong bagman ni VP Sara. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Madriaga na suportado umano ng mga pugo at drug lords ang political campaign ng bise. Kasulukuyang nakakulong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnapping at kamakailan ay may dumadalaw raw sa kanya na tauhan umano ng VP, dahilan para mapilitan siyang kumanta. Itong impormasyon na siya daw ay aid, ex-aid ni BP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni BP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si BP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni BP Sara at binantaan din po ang buhay ko.
So ibig sabihin ho nito, kung totoo po yung sinasabi dito ni Attorney Harry Roque at kung narinig niyo po ang sinasabi ni Sara Duterte nung siya ay nagwala ho sa kanyang sa live stream ng nagkaroon ho ng kaguluhan diyan sa House of Retaliation na pinakulong ho itong kanyang assistant or kanyang kasamahan na abogada, ay sinabi na banggit niya dito na may gustong gugurgur sa kanya. So maaring kung ikokonektaho natin yung sinasabi dito ni Attorney Harry Roque, marahil ay isang tao lang ang pinatutukuyan dito ni VP Sara Duterte. Ay ito na hong si Madriaga, mga kabalitaan. Pero hindi ho kilala ni Madriaga, ni VP Sara itong si Madriaga. So dito na lang ho natin nalalaman na meron pala itong pagbabanta sa buhay ni Sara Duterte kung totoo ang sinasabi dito ni Attorney Harry Roque, mga kabalitaan. So isa lang ho ang nagpakawala ho nito, ang gunggong administrasyon at itong si Tambuaya, mga kabalitaan. So nakikita na ho natin, meron na ho tayong kalinawan, ika nga, na ito ay konektado sa planong pabagsakin ang political career ho ni Inday Sara Duterte sa pamamagitan ng mga kaliwat kanang akusasyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin ho nila ito napapatunayan, mga kabalitaan. Dati nang nahawakan ni Roque ang kaso ni Madriaga at sa panahong yun ay ibinalik daw ng mga pulis ang security ni Roque na natanggal matapos nitong matalo noong 2022 elections. Ang dahilan, delikado raw ang grupong kinabibilangan ni Madriaga. Sa isang statement, giit ni Atty. Monsayak na dating spokesperson ni VP Sara, polluted source si Madriaga. Ang interaction daw nito sa grupong ISIP na binuo ni Madriaga ay limitado lang sa isang Atty. Ryan Kilala. Paninindigan din ni AFP Colonel La Chica na dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na lahat ng mga ginagawa niya sa AFP ay naayon sa utos ng may otoridad at may prosesong hindi naiimpluwensyahan ng kahit na sinong individual kagaya ni Madriaga. Alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan ay dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. Kung ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa 2 counts of kidnapping for ransom, minsan ikaw ay nakonvict na for kidnapping with ransom din at kinasuhan pa ni Chavit Singson ng extortion, bakit naman niyang paniniwalaan? Non-bailable ang kaso ni So hindi pala talaga itong maganda yung pagkatao nitong si Madriaga, mga kabalitaan. Maliban no sa may kaso at ngayon ay nakakulong pa rin ho, meron din pala itong kaso kay Manong Chavit, mga kabalitaan. Meron pala itong kaso kay Manong Chavit na nag-extort pala ho ito. So talagang gawain na ho nito ni Madriaga. So kung ganyan nung klaseng tao ang mag-akusa ho sa pangalawang pangulo, paano pa po ba natin papaniwalaan ho yan? Wala na ho yang kaluluwa, sunog na ho yan sa impyerno. Hindi na ho yan tatablan ng hiya, mga kabalitaan. Kahit ano-ano na ho yung sasabihin nito. Ang sa kanya lamang ay maisalba ang sarili, mailabas ang sarili sa kulungan. Kaya naghahanap po ito ng padrino, mga kabalitaan. Itong napiling si Tambuaya dahil pagkakataon na ni Madriaga na makakalabas sakaling siya ay papaniwalaan ni Bonjing Boy Prescon, mga kabalitaan. Pero mamaya pag-uusapan natin yan si Boy Prescon kung ito ba talaga ay mapipilitan niya si Inday Sara Duterte na buksan ang kanyang mga bank accounts, mga kabalitaan. Maya-maya ipapakita ho natin dito si Atty. Neil Abayon. Dahil nga sila ay nahihirapan, isa lang yung agila na kanilang pinagtutulungan, mga kabalitaan. Mula ho sa mga halimaw sa kabundukan at itong kasamaan dyan sa Ilocos Norte na walang kinikilala, mga kabalitaan. So ibig sabihin nito, hindi ho talaga magwawagi sa kabutihan ang kasamaan, mga kabalitaan. Dahil ang dugong Duterte sumisiksik na ho, mga kabalitaan, sa kalamnan at na mga dugo ng mamamayang Pilipino na siyang hinahanap-hanap po ngayon upang puksain ang mga nagmamalabis na mga politikong ganid sa posisyon. Kawatan sa pera ng bayan at higit sa lahat, mga kabalitaan, ang kawalan ng pagmamahal sa bayang kinagisnan. So itong panibagong pasabog ng mga dilawan, pulahan at pinklawan, mga kabalitaan, ay walang pagkakaiba ho sa kanilang pag-impeach kay VP Sara Duterte. Lumalabas na ang lahat na ito ay pamumulitika lamang. Isang pattern ho ang kanilang sinusundan upang buhusan ng putik ang suot-suot na puting damit ni VP Sara Duterte. Kaso nga lang, mga kabalitaan, hindi nila kayang buhusan maraming putik dahil ang putik na mismo ang dahilan ng kanilang pagiging tanga or katangahan, mga kabalitaan. Ngayon dito naman tayo sa usaping kaso ni VP Sara Duterte
ito'y usaping legal ho sa pamamagitan ni Attorney Neil Abayon. Pakinggan ho natin dito kung si Boy Prescon Rimulya ba at itong mga civil society group na nagsampa ng kaso laban kay VP Sara Duterte, ito po ba talaga ay may kapangyarihan o sila ba ay nakakuha ng puntos dito para ho itong si Sara madiin ng husto? Dahil sinisigaw nila dito na kailangan mapatunayan ho na may kinamalho na pera itong si Sara sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang mga bank accounts, mga kabalitaan. Dito ho sila nagkamali dahil sa kanilang katangahan, akala nila na sila mismo ay makakalusot sa mga panawagang ito. Ito ang pagpapaliwanag ni Attorney Neil Abayon, mga kabalitaan. Take note po, kung nais niyo pong mapanood ang buong kwento, pagpapahayag at pagpapaliwanag ni Attorney Neil Abayon, bisitahin niyo lang po ang kanyang Facebook at o di kaya yung kanyang YouTube channel, mga kabalitaan. Na provision dito sa Ombudsman Law at sa Rules of Procedure ng Ombudsman. Kasi despite this po na pwede ipasabina yung bank records, meron naman po yung provision sa Section 17 regarding immunities. Okay? So kung makita po ninyo dito, ang nakalagay talaga, in all hearings, inquiries, and proceedings of the Ombudsman, including preliminary investigation of offenses, no person subpoenaed to testify as a witness shall be excused from attending and testifying or from producing books, papers, so on and so forth. Diba? So specify ulit dito ng Ombudsman, pwede isabpina, tapos yung taong sinabpina na yon, hindi talaga siya pwede ma-excuse from participating dun sa hearing. Okay? Pero dito po sa last part ng paragraph na to, ang nakalagay, provided that no person shall be prosecuted criminally for an account of any matter concerning which he is compelled after having claimed the privilege against self-incrimination to testify and produce evidence, documentary or otherwise. Okay? So ang pinaka-point lang nito, kung ikaw po ay sinabpina ng Office of the Ombudsman to produce certain documents like that of your bank account, tapos pag in-invoke mo po yung right against self-incrimination mo, pwede ka pa rin nga i-compel, diba, ng Ombudsman dito sa first part. However, kung ano man yung document na makuha doon ng Office of the Ombudsman because of that subpoena, hindi yun pwede gamitin against you later on kung magkaroon talaga ng kasuhan ng criminal cases. Diba? So kaya ako nasabi na medyo magulo kasi ang dating niyan ngayon, pwede sila i-compel, isubpoena, pero kung ngayon kung ilabas niya yun sa investigation, yung documents na yun, tas nag-invoke po yung respondent ng right against self-incrimination niya, hindi yun pwede gamitin yung evidence na yun para ikaso sa kanya later on. Diba? In other words, papasok po ngayon yung rules on admissibility of evidence, which is nga po, if you remember yung mga past discussions natin, yung evidence po na presented should not be excluded by the Constitution, by law, or by the rules. Diba? And because of this provision, itong provided na to na provision ng Ombudsman Law natin, ang nangyari dyan ngayon, excluded na by law yung any document na i-produce po ng isang respondent once sinabpina siya ng Ombudsman to produce that, provided nag-invoke siya ng right against self-incrimination. Diba? So again, kaya po siya weird kasi pwede ka pilitin, pero if you invoke your right against self-incrimination, hindi rin pwede gamitin against you yun siya in a actual criminal case. Okay, so kung nandyan pa po kayo nanonood at nag-end, Paliwanag po sa sikat ng araw, itong pagpapaliwanag ko dito ni Attorney Neil Abayon na maaaring pilitin si Sara Duterte, maaaring pilitin ng mga civil society group, yung paring adik at mukhang manyakis, mga kabalitaan, at ito hong si Madriaga na pamangkin ni Satanas dahil ubod ng kasamaan ang ugali nito, mga kabalitaan, at pamangkin din ni Liza Satanas, mga kabalitaan, na hindi nila maaaring pilitin at gamitin yung bank accounts kung anumang merong makikita sila doon, mga kabalitaan, dahil ito pa ay labag ho sa batas natin, mga kabalitaan. Malinaw pa po yan sa sikat ng araw at kasing linaw ho ng crystal clear, mga kabalitaan. Kung nagustuhan niyo po, mga kabalitaan, ito ating video presentation, huwag kalimutan paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinyon at suhestyon. I-share niyo po para malaman ng karamihan kung ano pang mga kaganapan sa ating lipunan. At sa Facebook, mga kabalitaan, follow, like and share lang po. Masaya na ho tayo dyan, mga kabalitaan, dahil sa inyo tayo ay patuloy na naglalahad ng makatotohanan, komprehensibong balitaan, impormasyon dito lamang sa ating munting bahay, Danagan Balita News Update mula ho sa mundo ng social media sa loob ng 24 oras. Ako po ay magpapaalam na sa inyo, pero bago pa po ang lahat, ito po yung dapat pakatandaan ho natin. Kapag ang tao po ay inapi sa kauli-ulihan, siya ay magwawagi dahil sa patuloy nitong pagkikipaglaban para sa katotohanan. To God be the glory, Mwah! Chip, chip! Mwah! Peace out!